Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ito ang pangarap na unang ipinahayag ni LeBron James ilang taon na ang nakalipas. Ang ideya na maglaro sa NBA kasama ang isa sa kanyang mga anak. Si Bronny James, ang panganay na anak ng NBA all-time scoring leader at 4 na beses na kampeon, ay na-draft nitong Biyernes ng Los Angeles Lakers, ang team na nilalaruan ng kanyang ama mula noong 2018. Si Bronny James ay napili bilang ika-55 overall pick sa 2024 NBA draft na inihandog ng State Farm, malalim sa second round, at may 3 pick na lang ang natitira sa draft ngayong taon. Beyond blessed, isinulat ni Bronny James sa isang Instagram post. Ang hakbang sa draft ay hindi garantiya na ang mag-ama ay talagang maglalaro ng magkasama sa isang laro, ni hindi rin nito ginagarantiya na si Bronny James ay magiging bahagi ng roster ng Lakers sa susunod na season. Ngunit tiyak na pinalalaki nito ang posibilidad na mangyari ito sa isang NBA first, isang mag-ama na sabay na naglalaro sa liga bilang mga player. Mayroong humigit kumulang 100 chance sa kasaysayan ng NBA ng mga players na sumali sa liga matapos maglaro ang kanilang mga ama. Ngunit ang mga iyon ay palaging nangyari ng hindi bababa sa 5 taon matapos magtapos ang karera ng ama. Ngunit ang kamanghamanghang longevity sa karera ni LeBron James, naabot niya ang haba ng karera ni Vince Carter bilang pinakamatagal na player ng NBA sa darating na season na magiging ang kanyang ika-22 sa liga. At ginagawang posible ang mag-ama na duo. Sa ika-55 na pagpili sa 2024 NBA Draft, pinili ng Los Angeles Lakers si Bronny James mula sa University of Southern California. Sabi ng NBA Deputy Commissioner na si Mark Tatum sa pag-anunsyo ng pagpili, ginagawa ang sandaling opisyal para sa 19-year-old na ipinanganak bago magsimula ang ikalawang season ng kanyang ama sa NBA. Posible na ang debut ni Bronny James sa Lakers uniform ay sa July 12 sa Las Vegas sa pambungad na laro ng Summer League ng franchise laban sa Houston Rockets. Si Bronny James ay isang guard na nakalista sa 6'4" sa roster ng Southern California, ngunit sinukat sa 6 feet at 1.5 inches sa draft combine. Ito ang pagkakaroon sa kanya bilang shortest player sa NBA, ngunit ang kanyang atletisismo at kakayahan sa depensa ay ang nakatulong para magkaroon siya sa pagkakataon na ito. Si Bronny ay first and foremost isang tao na may mataas na karakter, sabi ni Pelinka. At pangalawa, siya ay isang young man na napakasipag magtrabaho. Iyon ang mga katangiang hinahanap namin sa pagdraft ng mga players at sa pagdaragdag sa aming developmental corps sa Lakers. Naglaro si Bronny James ng 1 taon sa college basketball sa USC at nag-average ng 4.8 points, 2.8 rebounds at 2.1 assists kada laro noong nakaraang season. Naglaro siya ng 25 games na miss ang simula ng season matapos kailanganin ang isang procedure noong nakaraang taon upang ayusin ang na-diagnose na congenital heart defect na natagpuan matapos siyang ma-cardiac arrest sa isang summer workout. Isang panel ng mga doktor ang nag-clear kay Bronny James para maglaro sa NBA noong nakaraang buwan. Ang Nike, ang shoe giant na may business relationship kay LeBron James sa buong karera niya sa NBA, ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagbati kay Bronny James sa pamamagitan ng pagpapalabas ng bagong ad. Ang paglalakbay ay nagpapatuloy. Maligayang pagdating sa malaking entablado, Bronny, isinulat ng kumpanya. Ang day 2 ng draft ay nakakita pa ang lahat ng 24 other players na napili bago si Bronny James. Bagamat wala sa kanila ay hindi man lang nalapit para makakuha ng atensyon kumpara sa ika-55th pick para sa sinasabi nilang may mga dahilan. Ang ika-55th pick ay bihirang naging isang player na nakakakuha ng maraming atensyon. Ang pinakamahusay na ika-55th pick na pagpili sa kasaysayan ng NBA ay ang kasalukuyang Miami Heat guard na si Patty Mills na napili noong 2009 at 1 taon na nakapagtala ng 7,893 points sa kanyang 15 season na karera. Ilan pang kilalang number 55 picks ay sina Mark Iavaroni, Mark Blount, Kenny Gattison at E'Twaun Moore. Wala pang naging number 55 pick na naging NBA All-Star, All-NBA player, All-Rookie Team player o All-Defensive Team pick. Ang number 55 pick noong nakaraang season, si Isaiah Wong, ay nakapagtala ng eksaktong 2 puntos para sa Indiana bilang isang rookie. Idagdag ang lahat ng number 55 picks kailanman at ang kanilang NBA career scoring total ay umabot lamang sa 28,364 points.
higit sa 12,000 points na mas mababa kaysa sa naitala ni LeBron James sa kanyang karera. Tiyak na maraming magkakaroon ng mga sigaw sa nepotismo, mga sigaw na ginawa lang ito ng Lakers dahil kung sino si LeBron James. Ngunit iginiit ni Pelinka na magkakaroon ng plano ang Lakers para sa pag-unlad ni Bronny James, na nakikita ng organisasyon ang kanyang potensyal at personal na humanga siya sa karakter na ipinakita ni Bronny James habang lumalaki. At personal na paghanga niya sa karakter na ipinakita ni Bronny James habang lumalaki. Si Pelinka at ang Lakers staff kasama ang bagong hired na coach na si JJ Redick ay tumawag sa Clutch Sports CEO na si Rich Paul bago gawin ang pagpili at nagawa nilang makausap si Bronny James ilang sandali bago naging official. Si Coach Redick at ako ay nagawang tanggapin siya sa pamilya ng Lakers at ipaalam sa kanya na ang sandaling ito ay nangyari karamihan dahil sa trabahong inilagay niya sa laro at dahil sa karakter na ipinakita niya bilang kung sino siya, sabi ni Pelinka. Iyon ang ipinahayag sa kanya sa tawag. Dagdag pang intriga sa hakbang na ito dahil si LeBron James ay maaaring maging free agent sa susunod na linggo na nangangahulugang maaari siyang magdesisyon na lisanin ang Lakers at pumirma sa ibang team. Sa kasaysayan ng NBA, wala pang naging mag-ama na nagbahagi sa NBA basketball court at iyon ay parang isang bagay na maaaring maging magical, sabi ni Lakers General Manager Rob Pelinka. Alam namin at kailangang respetuhin syempre na si LeBron ay may desisyon na pwedeng mag-opt-out, ngunit kung mangyayari na siya ay nasa aming team sa susunod na season, maaaring magawa ang kasaysayan ng NBA. At ang kasaysayan ng NBA ay dapat mangyari sa isang Lakers na uniform. Ang pinakamalalaking sandali sa sports ay nangyayari sa Lakers, sabi ni Pelinka. Ganyan kami binuo at nasasabik kaming makita ang kwentong ito na umuunlad. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ginawa ng Warriors ang isang hakbang gamit ang number 52 pick sa panahon ng 2024 NBA Draft. Ipinagpalit ng Golden State ang pick na yon sa Oklahoma City Thunder nitong Biyernes para kay Lindy Waters III ayon sa isang source na kinumpirma kay Montepool ng NBC Sports Bay Area. Unang iniulat ni Shams Charania ng The Athletic ang balita na binanggit ang mga sources. Plano ng Warriors na panatilihin si Waters matapos ang kanyang Sunday guarantee date. Iniulat ni Anthony Slater ng The Athletic na binanggit ang mga sources na idinagdag na gusto nila ang 26-year-old na guard bilang isang malalim na option sa rotation. Siya ay babayaran ng $2.2 million sa susunod na season. Matapos hindi mapili sa 2020 draft, pumirma si Waters sa Enid Outlaws ng The Basketball League. Sumali si Waters sa Oklahoma City Blue, ang G-League affiliate ng Thunder, noong October 2021 at nag-average ng 8.3 points, 3.3 rebounds, 1.1 assists at 1.1 steals kada laro sa kanyang unang season kasama ang Blue. Pumirma si Waters ng two-way contract sa Thunder, ang kanyang hometown team, noong February 2022 at isang taon ang lumipas, ang team ay ginawang isang multi-year standard NBA contract ang kanyang deal. Bagaman nag-average lamang si Waters ng 5.3 points sa 41.6% shooting mula sa field at magandang numero sa 37.7% mula sa 3-point range, kasama ang 1.8 rebounds at 0.7 assists sa 104 NBA games. Isa lang ang nakikitang rason kung bakit siya kinuha ng Warriors at iyon ay ang kanyang defensive skills. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.